And right now, ang focus ng attention nyo mga kapiksi is more on reaping, no? Harvesting mga kapiksi. Kasi talagang yung iba sa inyo guys, super blessed kayo sa inyong kabuhayan right now. Guys. And parang yung mga sacrifices nyo, super ibang-iba na yung energy nyo from the past compared ngayon. Kasi in your recent past talagang there's a lot of emotional pain, mga emo moments, mga mukmok, no? Mukmok moments in the recent past. Pero sa present situation nyo ngayon, talagang kumukubra na kayo, guys, no? Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Anong pamagat ng episode natin for tonight is anong ganap sa buhay mo. Sisilipin natin yung inyong past, present, and future energy, Capricorn. So, shuffle ko yung cards guys, sinabi ko yung energy ng Capricorn. So, Capricorn guys, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative mga kapiksi. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo, take that message. So, unahin natin tong deck sa baba guys. Ito yung past energy nyo mga kapiksi. So, meron ditong presence ng water sign energy guys. Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaring may water element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another water sign. In your recent past, mga kapiksi, nakita natin na for some of you, parang nag-suffer kayo of being alone, no? Parang, ibig sabihin, for the longest time, siguro in your recent past, naramdaman nyo na parang mag-isa lang kayo, you were alone, nag-iisa kayo, mga kapiksi, and dun sa loneliness na yon, someone came along na parang nag-fulfill or nagbigay ng happiness sa inyo. So, ito yung sinasabi natin na water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Pwede namang hindi water sign mga kapiksi, pero pwede may ganyan sila sa kanilang natal chart. So, itong person na to, parang nagbigay siya sa iyo ng inspirasyon mga kapiksi, and somehow pwedeng nakatulong din siya sa inyong healing, no? Kumbaga malaki yung contribution niya para mapawi yung mga lungkot na nararamdaman mo mga kapiksi, whether sa love yan, sa pag-ibig, or for some of you pwedeng sa negosyo din, no? Na parang kung kayo ay negosyante and parang you felt lost sa negosyo nyo, parang isang tao yung dumating para tumulong sa inyo mga kapiksi. So, pwedeng mentor ito or pwedeng business partner guys pagdating sa business. Sa love naman, pwedeng romantic partner na nagparamdam sa'yo na you don't have to be alone or hindi mo kailangan mag-suffer alone. And parang dito, dahil dito sa person na to, na natutunan mo ulit maging masaya, okay? Parang na-realize mo na hindi mo kailangan mabuhay ng malungkot or hindi ka talaga nag-iisa mga kapiksi, and the right person will come along talaga sa iyo, okay? So, yun yung nakita natin sa inyong recent past mga kapiksi. Again, pwedeng sa love, pwedeng sa negosyo. Guys, yun yung nakikita natin energy dito. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito naman yung inyong present energy mga kapiksi. Sa present energy nyo guys, sa inyong kabuhayan, super blessed kayo, super pinagpapala kayo mga kapiksi. And may mga blessings in disguise din kayo na pwedeng na-experience right now. Sa current circumstances nyo guys, parang napapansin nyo na unti-unting nababawasan yung mga friends nyo, unti-unting nababawasan yung connection nyo. Guys, yung mga taong ka-close nyo dati, parang hindi nyo na sila ka-close ngayon. Pwedeng nag-uusap pa kayo, hi, hello, pero hindi na kayo nagchichikahan ng bonggang-bongga unlike before.
And that's because inaalis ni universe yung mga tao, bagay, sitwasyon sa paligid mo na either unwanted sila or hindi sila deserve na pagbuhusan ng energy, mga kapiksi. And parang pinipreserve ka ni universe dun sa mga tao, bagay, sitwasyon na karapat-dapat na ma-experience mo sa iyong physical reality. So, nire-retain lang ni universe yung mga tamang tao, tamang sitwasyon sa buhay mo na magbe-benefit ka. Okay? And right now, ang focus ng attention nyo, mga kapiksi, is more on reaping, no? Harvesting, mga kapiksi. Kasi talagang yung iba sa inyo, guys, super blessed kayo sa inyong kabuhayan right now, guys. And parang yung mga sacrifices nyo, super ibang-iba na yung energy nyo from the past compared ngayon. Kasi in your recent past, talagang there's a lot of emotional pain, mga emo moments, mga mukmok moments in the recent past. Pero sa present situation nyo ngayon, talagang kumukubra na kayo, guys, no? Kumukubra ng mga biyaya, kumukubra ng mga blessings, no? Kumbaga ngayon yun na naka-harvest yung mga bunga ng mga pagsisikap nyo in your recent past, yung mga sacrifices nyo, guys, unti-unting na kayo nakita ng resulta. And ang masaya pa nito is hindi nyo na nararamdaman na nag-iisa kayo, but yung mga totoong tao sa paligid mo na naniwala sa'yo, sumuporta sa'yo sa buhay mo, sa negosyo mo, ganyan. Alam mo na kung sino talaga sila, mga kapiksi, and parang bilang gante sa pagtulong nila sa iyo emotionally and pwedeng financially din, mga kapiksi, talagang share mo din yung mga blessings mo sa kanila, guys, no? Parang ina-appreciate mo yung lahat ng nagawa nila para sa inyo, mga kapiksi. So, napakagandang energy, guys, kasi parang for some of you, nakita nyo na yung mga bagay, tao na nagpapasaya sa'yo ngayon. Okay? So, yeah. I-mind nyo na yung mga blessings na yan, mga kapiksi, sa comment section kasi deserve nyo yan, guys. No? So, mind blessings, mind biyaya, mind kubra, no? Sabi ko nga, kukubra kayo ng mga blessings. Ibig sabihin, maraming blessings kayo, guys, right now. And in the near future, guys, ang nakikita natin dito is magsisimula ulit kayo ng bago. You're manifesting na, kasi parang ang pinagbuhusan nyo ng attention sa inyong past and present is more on kaperahan, kabuhayan, and in the near future, parang iniisip nyo na magpahinga momentarily, and parang meron kayong babalikan sa past, guys, no? So pwedeng past lover, it's either bumalik sila sa inyo or bumalik kayo sa kanila, but there can be reconciliations na maaring mangyari in the future. Yung mga taong nakatampuhan nyo or pwedeng ex-lover nyo na magbalik, guys. So this is random na nakikita natin, mga kapiksi, parang snapshot ng buhay nyo na yung iba sa inyo pwedeng you've been separated in your recent past. Siguro kaya meron din kayong emotional pain dito kasi yung iba sa inyo sa recent past nyo talaga nagmukmok kayo, no? So parang pwedeng itong pagmumukmok na to is pang-iiwan din, no? Ng someone na talagang minahal mo, ganyan, okay, ex-lover. And in the future, guys, nakikita natin na maaaring magbalik itong person na to na nanakit sa'yo, mga kapiksi. Pero nakikita natin na magkakaroon ng reconciliation and willing kayo na magsimula ulit in the future to be together. Although, nakikita natin na for some of you, merong trust issues, no? Kumbaga, kinu-question mo na yung loyalty nitong person na to and ng intention nyo, pero hindi pa rin may ikakaila na yung iba sa inyo talagang umaasa na magkabalikan kayo nitong
person na to, mga kapiksi. So, mamamanifest nyo yung pagbabalik na yan, guys, no? Pero, only if parang naka-move on na kayo, guys. And parang yung iba sa inyo, nandun yung feelings, guys. Pero parang emotionally detached na rin kayo sa kanila. Kumbaga, naka-move on na kayo from the past. So, this will happen when there's already forgiveness, no? Kapag napatawad nyo na sila. Kasi sobrang masakit yung ginawa nila sa inyo sa past, no? And kung kailan naka-move on na kayo sa buhay nyo, naka-recover na kayo, nakabawi na kayo, tsaka sila magpaparamdam. So, depende sa inyo, guys, kung tatanggapin nyo o hindi. Pero, regardless, guys, ang importante is mapatawad nyo para mawala na yung mga grudges sa dibdib nyo. Okay? Alright. So, parang siya, no? Snapshot ng buhay nyo. Guys, parang drama lang. Comment down below, Capricorn, yung feeling nyo naka-resonate kayo. Itong mga blessings na to, guys, i-main nyo to sa comment section. Blessings, biyaya, pagpapala, and in your future, guys, pwede nyong i-main itong mga reconciliation na to, pagbabalik, ganyan. Kung gusto nyo talagang bumalik yung mga past lover nyo, mga kapiksi. May mga subliminals din tayo na mga katulong sa inyo, guys. Yung pampabalik, pampabalisa, pampamiss, yan, i-combo-combo nyo kung gusto nyo bumalik yung mga person nyo. Okay? So, bunod lang tayo ng additional message, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng courses, mga kapiksi, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, kaperahan, trabaho, negosyo sa lapi at swerte. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga sabit sa relasyon. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong specific na gustong i-manifest sa love or money, sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Capricorn, guys, ito yung additional message para sa inyo. The key to prayer is to forget what I think I need. So, ibig sabihin nito, i-release nyo yung attachment nyo dun sa mga bagay na pinagdadasal nyo and having faith, no? Sabi kasi nila, di ba, kapag nagdasal kayo or when you manifest for something, kailangan kinakalimutan nyo yung minamanifest nyo, no? But that's not true. Kasi kapag kinalimutan nyo siya, ibig sabihin your desires are not really that strong. Ang ibig sabihin lang nito, ang dapat nyong kinakalimutan is yung detachment nyo, no? Pag sinabing detachment, yung sobrang obsessed dun sa mga bagay na minamanifest, no? Isipin nyo lang siya and then let it go. Ibig sabihin, let it go. I-let go mo yung attachment mo dun sa bagay na gusto mo, knowing and trusting that the universe will always give it to you, mga kapiksi. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng let go, ng detachment, but not really to forget kung ano yung hinihiling nyo, mga kapiksi. Okay? Naintindihan nyo ba, guys? Kasi yung detachment, yung obsession, dun sa mga desires nyo, nagsisignify lang siya na parang lack, no? Ibig sabihin, yung vibration of lack, kaya gustong-gusto nyo siyang makamit sa buhay nyo. Okay? But yeah, sana naintindihan nyo
Guys, for more manifesting techniques mga kapiksi, pwede kayong mag-join sa ating membership program. I-click nyo lang yung join button sa baba ng video mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. And for more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.